Ang bansang kagaya ng Canada ay puno ng oportunidad at puno din ng hamon. Maraming mga Pilipino ang nangarap at nangahas na magpunta dito upang magtrabaho at tuparin ang kani-kanilang mga pangarap. Ngunit bago natin tahakin ang landas na iyan, dapat atin munang alamin ano ba ang ating why sa buhay, ang ating bakit at ang ating dahilan. Ano ang iyong why sa buhay? Bakit mo gustong magpunta ng Canada? Bakit ka nagpaplanong magpunta sa ibang bansa? Or ano yung tunay mong dahilan ng iyong pagtatrabaho, pagpupursigi at pagsasakripisyo? Ngayong araw, ang usapin natin ay kung papaano natin matutuklasan ang ating mga why sa buhay at kung papaano ito makakatulong sa ating paglaglakbay dito sa Canada or kahit sa ibang bansa man. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang Angganap Canada. And gaya po ng dati, if you are not subscribed to our channel, please subscribe, like, comment, and share na din po. Marami sa atin ang lumalabas ng bansa dahil gusto nating mabigyan ng ating mga pamilya ng mabuting pamumuhay or magandang tirahan or mabigyan ng ating mga kapatid ng magandang kinabukasan. Yan ang madalas nating mga dahilan or madalas na why sa ating buhay. Pero paglipas ng panahon, maaaring mapagod tayo, mapagod ang ating isip, ang ating katawan, or baka naman pwedeng tayo ay maligaw ng landas, or mawalan ng gana dahil nakalimutan na natin ang ating mga dahilan, ang ating mga why sa buhay, kung bakit tayo nagsimula at bakit tayo pumunta sa bansang kagaya ng Canada. Ang why mo ay magsisilbing iyong gabay sa bawat pagsubok at hamon mo sa buhay. Kapag may mga araw na pakiramdam mo ay hindi mo na kaya ang pagod, ang hirap na nararanasan dito sa ibang bansa, ang why mo ang magpapaalala kung bakit ka nagsisikap. Hindi sapat na sabihin mo lang na para sa pamilya ko, para sa mga kapatid ko. Dapat may mas malalim kang dahilan or may mas malalim kang sagot sa why na iyan. Ano ang eksakto mong pangarap sa iyong pamilya, pangarap mo sa iyong sarili, at ano yung gusto mong marating bilang isang tao. So, papaano natin matutuklasan ang mga kasagutan ng ating mga why, mga bakit, ating mga dahilan sa buhay, bakit tayo nag-abroad, bakit tayo nandito sa bansang ito, or kung hindi man sa ibang bansa, bakit tayo nagsasakripisyo, bakit tayo na nagtitiis sa ibang bansa. Ano ba yung mga dahilan natin? Syempre, una na dyan ang ating mga pamilya. Gusto natin silang mabigyan ng magandang buhay. Gusto kong magpatayo ng bahay para kay nanay, isang magandang bahay. Gusto kong mapag-aral ang aking mga kapatid. Gusto kong makatulong sa aking mga relatives, mga ganyan. Yan yung mga sagot nating mga Pilipino kasi we are very family-oriented ang mga Pilipino. Dahil tayo naman ay tinuruan ng ating mga magulang na kung ikaw ay nakakaluwag-luwag sa buhay, tutulungan mo ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kamag-anak, ganun ba? So, syempre, hindi yun masama. Pero, wag na wag nyo din kakalimutan kung ano yung pangarap ninyo para sa inyong mga sarili. Yung kung ano ba yung gusto mong marating bilang isang tao in the future. Parang ganon. So, gusto mo ba na magkaroon ka ba ng mas maraming skills sa buhay para mas magiging malawak ang iyong kaalaman, mas magiging
lumawak ang options mo sa buhay 'pag nag-apply ka sa ganitong trabaho, kayang-kaya mo kasi malawak ang kaalaman mo, meron kang certificate dito sa ibang bansa kasi yun yung panlaban natin dito eh. 'Pag gusto mong mag-improve, tumaas ang posisyon mo, kailangan kukuha ka ng local certificate mo, kailangan pag-aaralan mo, meron kang hawak na papel, proof na ikaw ay nag-aral dito sa ibang bansa. Ganun po ang labanan dito, lalong-lalo na sa mga bansang kagaya ng Canada. So, 'wag mong kakalimutan ang pangarap mo sa iyong sarili. Gusto ko rin pong i-share sa inyo ang aking inspirasyon sa buhay, isa sa aking mga dahilan, sa aking mga why kung bakit ako nagsasakripisyo, bakit ako nagpupursigi at nagsisipag dito sa ibang bansa. Ito po ay pangarap ko para sa sarili ko. Gusto ko makapagpatayo ng isang magandang artistahing bahay sa Pilipinas, yung gano'n. Gusto ko ng maluwang na lupain, tapos itatayo ko dun yung aking bahay. Sabihin ko sa inyo ang aking pangarap na bahay. Combination po siya ng hardwood, ng concrete, at saka glass. So, siguro nai-imagine nyo yun yung bahay, itsura ng bahay na ganon. Tapos, nasa isang maluwang na lupain siya. Tapos, nakatayo siya dun sa may gitna, may mga garden. Pag entrance mo dun sa gate, para siyang malapalasyo. Pero hindi naman siya malapalasyo kasi isang bahay lang naman na simple. Ang gusto ko yung isang lang, wala siyang second floor, wala siyang gano'n. Parang anong tawag mo do'n, bungalow? Yung gano'n. Pero gusto ko maluwang ang loob, parang open concept siya, mga gano'n. Tapos mga gusto ko mga gagamitin do'n, mga hardwood, yung gano'n. Kasi taga Isabela kami, maraming nara sa amin. So kung pwede pang puwede pang magputol or meron pa akong mahahanap na mga furnitures na gawa sa Nara, yung mga gano'n ang gusto ko. Kasi dito sa Canada, alam niyo po, ang mga bahay namin dito, kung kakatukin niyo yung wall, para siyang hollow or yung siya, yung parang walang laman sa loob, parang cotton, gano'n. So, pero komportable naman siya, warm siya. Yun yung may insulator kasi yan sa loob para to keep your house warm pag ganitong winter. Kaya ganun yung tunog niya. Pagka ganunin mo siya, wala siyang laman sa loob. So, ganun. Pero ayoko yung ganito. Ayoko yung ganon. So, meron akong ibang pangarap na bahay. Sabi ko sa asawa ko, pagka naging okay na tayo, ganyan, baka pwede naman nating pag-ipunan, umpisahan na yung pag-iipon at pagpapatayo ng bahay na pangarap ko. So, sabi ng asawa ko, umpisahan mo ng mag-ipon-ipon ng, ng glass, sabi niya, kasi mahal yata ang glass sa Pilipinas, sabi niya. So, umpisahan mo ng mag-ipon-ipon yan para pagka umuwi tayo ng Pilipinas, meron na tayong pag-uumpisahan. Yun po yung joke ng aking asawa sa akin. Meron pa po akong isang tip sa inyo. Ginagawa ko din po ito. Meron ako nito sa aming kwarto. Para pagkagising ko po sa umaga, yun ay yung ang nakikita ko. Yung bahay na kwento ko sa inyo, meron akong picture noon nandun sa aming kwarto. Yun ay naging vision board ko siya. Yun. So, paggising ko sa umaga, yun yung nakikita ko, napapasmile ako. Bawat araw na nakikita ko yung bahay na yun, tapos sinasabi ko sa sarili ko, balang araw, may papatayo kita, parang gano'n. Tapos mahilig din po akong nagsusulat sa aking journal, binabalik-balikan ko siya. Minsan 'pag nalulungkot ako, meron akong mga pinagdadaanan. Yun po yung nagpapalakas ng aking loob, yun yung nagbibigay ng direksyon sa akin kung minsan nawawala ako sa aking landas, yung mga gano'n. So, yun po yung tip ko sa inyo. Napaka-effective po ng vision board, sabihin ko sa inyo. Yan po ay nabasa ko rin sa sikat na libro na The Secret ni Rhonda Wallace ba yun?
Ano yung epekto ng may malinaw na kasagutan sa mga why natin sa buhay, mga bakit natin, at saka ano yung mga dahilan natin? Ito ay para sa lahat ha, hindi lamang para sa aming mga nag-a-abroad o yung mga nasa ibang bansa. Kasi this is applicable naman sa lahat, pangkalahatan. Kung malinaw ang why mo, magiging mas matibay ka sa naharapin ang iyong mga pagsubok sa buhay. Hindi mo agad isusuko ang laban dahil meron kang matibay na dahilan sa bawat sakripisyo mo o sa bawat pagkakataon na meron kang hamon sa buhay. Magkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon at mas magiging makabuluhan ang bawat araw mo. Ang taong may malinaw na layunin sa buhay ay pwedeng maging inspirasyon sa iba. Sa trabaho mo, pag nakikita ka ng mga kasama mo na laging motivated, lagi kang inspire kung pumapasok ka, laging malinaw ang mukha mo, laging may ngiti ang iyong labi, magiging inspirasyon ka para sa kanila. Sabi nga nila, ang ngiti, ang good mood, minsan ay contagious, nakakahawa, yan. So, magiging inspirasyon ka para sa iyong mga kasama. Ang buhay dito sa Canada ay hindi madali, alam na po natin 'yan sa ngayon. Pero kung may matibay kang sagot sa iyong mga katanungan kagaya ng why, bakit, ano ang iyong dahilan, ay mas magiging madali para sa iyo ang lumaban sa hamon ng buhay at harapin kung ano man ang mga pagsubok na darating. Hindi lamang ito tungkol sa mga OFW, mga immigrant sa ibang bansa, mga residente or mga citizen. Ito po ay tungkol sa isang tao na may malinaw na layunin at direksyon sa buhay. Kaya bago ka magpatuloy or mangahas or magplano na pumunta sa ibang bansa, sa Canada or sa ibang parte ng mundo, dapat alamin mo at maging malinaw sa iyo ang kasagutan ng iyong bakit, ang iyong why. Dahil ang tao na may malinaw na dahilan at layunin sa buhay ay hindi basta-basta nabubuwag. Kung nagustuhan mo at nakatulong ang video episode na ito, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, mag-subscribe, at i-share mo na din ang episode na ito sa iyong mga kakilala, sa mga kababayan nating Pilipino na nangangailangan ng inspirasyon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood sa aming mga YouTube episode, at hanggang sa muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Paalam!